So, welcome na usab dinhi sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Lahi ni nga studio, nindot po ni nga studio. Basig matingala mo kung asa ta, but of course makita ninyo sa atong backdrop diya nagaingon diya nga Mountain View College. So nakabalo na mo kung asa ta karon nagasibya sa atong tulumanon. Of course, karon nga semana no atong pagatunan ng lain usab nga topiko nga lahi na usab nga challenge no alang kanato, but of course with the help of the Holy Spirit ato kining pagalantawon og among gilauman nga makahatag usab kini og kadasig sa atong pag-alaga diha sa atong buhi nga Ginoo. Of course, ang title sa atong lesson for this week wala lain kundi ang cosmic conflict. So related ni siya sa issues sa the great controversy. So makauban wala lain atong pinalangga nga ministerial secretary or amahan sa itong mga ordained pastors dinhi sa buhatan sa Southwestern Philippine Union Conference. Walay lain ang ato nga higala, so nga higala og dili na siya guest, permanente na nato ni siya nga host dinhi or makauban dinhi sa takna sa pagtuon o Dr. or Pastor Elvin Salarda. But before sa sulti something ato siya ngayon sa paghatag sa opening prayer. Amahan namo nga naikaw sa kaitasaan sa mga langit. Lord, we invite your holy presence to come in our midst as we discuss with Pastor Pido our lesson this evening. And we pray also, Lord, that our kapaglaom, brothers and sisters and friends who are following the takna sa pagtuon, Lord, bless them that we all learn together in our lesson. Thank you for answering our prayers. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So, karong gabi una, atong pagabalik, atong tun-an ang lain usab nga topiko nga nagahisgot may tungod sa cosmic conflict, no? So, the title itself medyo strange siya, no? Kanang dili siya the common thing siguro sa ato nga mga pundok. Common na ni siya. Yes. But siguro kung ato ni igalabay dito sa uban nga mga tao nga doon nagikuptan nga lahipog nga pagtulunan, of course this will actually sound strange to them kay what kind of cosmic conflict is that? The other term nga itong gigamit ni Dr. Elvin is the great controversy. So can you start the discussion? Probably before you start, ako lang pagabasahon ng atong memory text nga mao kini ang basihan sa atong pagtuon sa atong lesson for the whole week nga makita dinhi sa Genesis 3:15. And I will put an enmity mo ning nila nga sa to katong the first nga evangelion no ating ato na ning nagian sa mga pipila na ka mga quarters sa atong lesson. But let me read this. I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. So this is the basis of kanabitang giprophesy na sa Ginoo as to what is going to happen to kanabitang asan tawag kanang the prince of darkness. So that maplastar niya ang plano sa kalawasan alang sa iyang mga kaanakan. So this was prophesied many years ago, specifically during the time after when Adam and Eve fell into sin. Yes. So okay, Pastor Elvin. So kining ato nga topic no kanang sa mga Adventist mura og very common na ni siya. Pero sa ato mga higala sa gawas kapag laom mura og makahatag ni siya og kana bang murag unsa na di man siguro kalibog pero mura og dako ba kayo nga huna-hunaon ganon ingon ani ni siya nga topic. Now, this is the idea nga ang kalibutan dunay conflict o ang this conflict gani kung atong tanaw ni siya nagsugod pag yun dito sa langit unya hangtod ni abot din sa kalibutan. Mo ning gitawag og cosmic kay murag ang ideas cosmic murag universal ba murag tibok nga kalibutan. So meaning to say tungod sa origin sa sin, no? Ang kaning yung pagka sana kanang uswog. Yes. Kanang muraba og ni abot ang dakong kagubot o pagkakuyanap sa effect sa sin. Wala tanan gyud affected actually. So this is what I think that's what you were saying a while ago. So so ang central to biblical theology sa atong pagkatunan is kaning. So ang sentro sa great controversy of course is a controversy or is a battle between Christ and Satan.
So kay kung naman ko'y battle, dapat na battleground, no? May asa man ni makita ning pag binuntugay kaning pag-away ni Satanas ug ni Kristo or God, no? So of course atong makita nga mao ni pinaka grabe nga battleground kay ang battleground sa away ni Jesus ug sa akaaway is dinhi sa atong sa itong nakuna brain. dili sa atong brain, dili sa Yes. mo ni sintrogid sa great controversy dili dito sa laing nga mga lugar nga kung sa diin dito nato makita ang ongoing karon nga mga gubat, no? It's Yes. it's not that, but actually it's even more greater sa mga gubat nga ato nang nakita og uban ani is already ongoing, but this is much kanang mas dako pa ni siya nga klase nga gubat because ang concern man God is a war between good and evil. So how are we going to settle this? So what kind of war is this? And then how will it affect, no? I think the questions mo ni mga following questions nga angay nato pagalantaon kung how will this affect my relationship with God and my future. So yes, Dr. Elvin? Yes. Actually, doon ay physical battle, Pastor Pido. Yes. Dito sa langit, hitabo. Of course, yun, yes, no? yeah, okay. Right, Hitabo dito. So, pildi sila dito sa physical battle. So, muna nga gihulog si Satanas, ang karaan sirpinti, dinis sa ato nga kalibutan. Unya, dinis kalibutan, atong nakita nga it just so happen nga ang atong unang maginikanan na buntog sad sa kaaway. Pinaagi sa deception, no? Pinaagi sa deception. Nga ni kaon sila ni adtong protas nga ginadili sa Ginoo. So sukad ni adto, now there is that continuous struggle nga nagapadayon because ang atong Ginoo sa diyang nahulog ang tao sa pagpakasala, doon na siya gihimo nga redemption plan alang sa kaluwasan sa mga tao. Wag mo ning atong pirmiro nga teksto karon diri, this is the first evangelyon nga teksto nga there is a redemption, A promise of there is a redemption. promise of a gospel nga kon ato ning sundon, kun ato ning dawaton kining plan of redemption sa Ginoo para sa tao, so mabalik ta dito sa iyang sabakan. While in the other hand, Satan is also working hard nga magpabilin ta sa iyang sabakan. Right. Aron nga pag at the end sa diha nga sunugon na ning kalibutan na sa ato pang tanaw ba nangamong siya ba? Nangamong siya. Ang damay. Nang damay og mo na ang term diha. So in other words, there is a constant kanang struggle, no? Or kanang tug of war between good and evil, or Christ and the enemy Satan. So kung asay mo kung ihulagway nato sa kanang tug of war, intense kayo ang kwan. Kay for example, ang Ginoo di po siya musugot nga ang iyang mga kaanakan moadto dito sa pikas. Yes, that's so. Nya, ang just like what you said, ang dito po sa pikas ang kaway tungod sa gusto po niya nga mangdamay po siya kay minga po biya nga maginusara ra po ka dito. Og unya, the thing is insofar as our study of the Bible is concerned, and I think tanan nga nagbasa og Bible unsa man na iyang reliyon. Nakabalo sila, no, kung unsa gid asa ang destiny sa kaaway. Yes. And much more sa kaaway pod. So iyan lang nakita nga kanang ang iyang adlaw ba na ginumerohan na. Okay. Numbered na siya. So both powers actually struggle gyud ba. So I like the word struggle kay ang minito siya ang Ginoo naningkamot gyud siya nga That's so. iya ging luwason ang iyang mga kaanakan regardless of your past, regardless of who you are. Basta kay nahibalo naman gud siya nga ang atong sitwasyon karon ang hinungdan ana siyempre ang origin ba kabalo siya asa Yes. nagikan. So ako ba, for example, natural na po siya. Ako ba kung nako'y paghahimuon, tapos mugawas na siya, I can claim ownership over that. Even then nga, for example, kana kong gi-create, later on, moingon sila nga, wala, dili man mi nabilong nimo. Pero that cannot be, no? Kaya kung ang principle mga simple lang, Pastor Elvin, ako nakita is, kinsa man, whoever makes something, and then, nakuha na siya, hinggawas na siya, you are supposedly the rightful owner over the Yes. thing kay ikaw man naghimo. So kita, wala kita nabilong dito sa pikas. Yes, that's so. Kung tantawon gyud mo. But then because of sin,
nakuha na ba? Kana bitong Nailog mura, natiwalag ta. yeah, oh. Nakanabang kung sa iro pa, kato bitong mga itoy Yes. nasalaag sa ilang inahan or mga karniro nasalaag sa ilang inahan. So, this is now the starting point of the cosmic conflict. So, battle in relation to the coming kanabitong sana kanang pending doom ba? Yes. Impending doom sa atong kawan. Yes, I like Pastor. to follow your idea. Yeah. Katubitang yun mo nga ownership. Now, kita gyud by creation, gyud ta sa Ginoo, by creation. It just so happen nga nahulog lagi sa sala. So now karon si Satanas iyang murag iyang na kuna nga karon kay nahulog na ang tao sa pagpakasala. I am now the loyalty of these people. Ang ilahang allegiance niya na sa kuha kay nisunod sila sa kuha. Right. So mura na pud siya og nag-claim nga murag siya na puy owner. So now this is the battle tungod kay Christ who is the creator. God who is the creator, Right. gusto gyud sa atong Ginoo nga dito gyud ta kay aron nga maluwas ta. So ang kaaway pod gusto pud niya nga iha gyud tang kwaon kay na ni supak na gyud ni sa imo. So ako na gyud ni sila. Pero dili na to makita nga pirti ka mahigugmaon ng atong Ginoo kay iha tang gitagaan og pamaagi nga makabalik yun ta dito siya nga sabakan. Now, this is the real battle. Tungod kay naa sa atoa ang pagpili karon sa offer sa Ginoo o sa offer sa Satanas. Kung dirita siya o dito ba ta sa Ginoo. Of course, Walay neutral ground. walay neutral ground. Dili pwede nga tunga-tunga lang ko ani. So, dinhi karon ang ato nga makita how Satan works nga ang mga katawhan sa Ginoo iya gyud nga malinglag gyud nga magpabilin nga iyahang masinakop. Yeah. Pero ang Ginoo is also strengthening His people nga magpabilin gyud, mopili gyud sa Ginoo kay mo'y pinakamay nga decision alang siya makatawhan Right, nga right. pagabuhaton. So it's actually a continuing struggle between Yes. so meaning to say sa part po sa kaway maghimo gina siya mga scheme nga usay di gid nato mahalata pod no nga Sure. a lot of scheme nga bantayanan pod and the only way nga ato na siyang mabantayan is of course to study the word. Scripture, Last week maguto kami sa Davao, Pastor Elvin. Nagipakita nga kuan ba kanang murag sort of a study nga gihimo sa usa ka doctor, I think sa missiology. He's a missiologist. Gigamit ni Dr. Dizon. Oh yes. Nakita na ko dito siyang kuan, wala kay nakukuan kay wala kay nako na klaro kit sa to ang particular author. Pero ang concept nga yung present is ang relation bitaw sa knowledge nga atong makuha, ma-embrace. Na di si dako nga relasyon dito sa atong attitude. Oh yes. Oh, so mao din ang essence nga kana sa Matthew 28:19, you have to go to the world, no? Yes, yes. Because kanang pag-increase magud sa knowledge sa usa ka tawo in relation sa truth nga angay niya tun-an og pagapangitaon has really something to do with kanang the attitude ba nga makapabago sa iyang kinabuhi. So there goes the essence of kanang spreading the gospel. That's why kanang I agree with you ba sa imong mga presentation, observe kita no sa mga kwan. Although ang uban medyo which we understand, no? Yes. Kay ana magindang education na Yes, mag-usay yes, medyo. But then somehow somewhere you really have to kanang be blunt ba? Kanang bitang be very very frank, Yes. be straightforward about this kay later on kana ding mga kanang truth nga atong gina-share, it will actually affect kanang how these people will behave later on. That's so. Kay kung i-remove mo nato na sila, how will they be able to murag armas ba, di ba, That's Dr. so, Elvin? that's so. Kana bitang unsa man nimo pag arm sa ilaha nga I mean ang kaaway na ning kamot o kanang himo pod siyang sa iyang truth, di ba? That's so. So mo na nga I agree with you kung kanang yung pagtinud-anay nga pag-share sa kamaturan. I think we should look at that in a very positive way
kay somehow, somewhere, it affects on how we behave in the cosmic conflict. That is very true. Do you think so? Pastor? I like that, no? Kay ang idea man God dinhi sa ato nga lesson nga there is this enemy, no? Nga naapod ang Ginoo. Right. Now karon when we go to the world nya sa ato nga pag preach sa gospel, clear man na ang mandate sa Ginoo ni Jesus Christ nga teach everything that I have commanded you. That is in relation to knowledge. Kay kung dili sila knowledgeable ana nga mga issue, unya right then sa ilahang pagkadungog lang sa pila ka mga topic, mag-decide na din sila nga bautismo, then ato silang bautismohan, most likely ang ilahang conversion is only to the topics that was given to them. How about the rest? So that would be very problematic later on. Tungod kay imagine wala sila gospel about the seat of the dead, wala sila gospel about Christian standard, about stewardship. So they are being baptized ignorant to that topic. Then later on sa ilahang pagpadayon sa pagpangalagad, though we have the program, ibutang nato sila sa nurturing or pastoral class, pero what if they don't agree to that? Yeah, they are already baptized. Right. So that is one of the conflict. Although, so naitay mga himuon nga pamaagi nga Yes. at least maabot nato ng at least ang minimum standard sa yes, sa basic nga mga doktrina sa atong church nga at least yes, mapaabot yun. mapaabot gyud nato nila. And that is it goes also with sa Tama, ato nga tapos, discipleship, sa ato right. nga discipleship program. We are not in hurry, but we are on discipleship program nga kung di ba sa farm nga style nga panahon nga anihon na gyud sila, anihon na gyud sila. Pag ready na gyud. Yes. So but we don't also delimit sa idea nga Oh, yeah, nga of course. kanang dai mga exceptions nga mga situation. Na ideal siya pero kung Yeah. mga exception. Depends on the case, no? Yeah, depend on Kaya the napoy, for example, kanang first pagid niyang exposure o niya, nag-start lang ka og kwan, pwede man nimo na ingon nga, pwede ba mahulot-hulatan nimo nga Yes. ato siyang i-continue atong study mo, move forward sa ta. Pwede na, dili pa na siya. I remember Pastor Paipa nga Diba? mag-Bible study bitaw ta sa una. Ngayon nga manguta na siya og lahi nga topic sa imong topic. Wait for that brother, maabot ra ta na nga topic. Right. So I think it has something to do with the issue of the cosmic conflict. Kay we really have to kanang i-arm na to itong kagalingon. Na ko'y nadunggan kay nagpaminaw ko kay nang mga wali ba o mga interview ingon sa ka scientist nga Christian scientist ang pinaka powerful daw nga weapon dili daw katong atomic bomb. It is actually truth. That's true. Mo na pinaka according to that scientist nga Christian, it's actually truth, not the atomic bomb. So because kanang truth, it can actually bitong Revolutionize. revolutionize our ideas. That's why it always go back to the I like to quote Mambing, no? Si Mambing ba, your wife, okay. Doc Oliver, nga education. Yeah. Oh, Yeah, you're ingon right. niya nga kung ang usa ka Nasod. matik over siya sa usa ka ideology. Niya kanang mong ideology, ang ilang unang take over ang education. Okay. Ang mind ba? Yes, ang mind man. So ingon ani gihapon nga kining atong pagtuon sa pulong sa Ginoo very important because we will be equipped how we are going to fight back or to stand for the right kung nasabtan nato ang pulong sa Ginoo. Okay. So like for example, no, there is a Tuesday ang gihimo mo gud sa author ako nakita diri Pastor Elvin. I think you also observed this. Iyan ang gitrace, no. Siguro ang nature sa conflict, sa what kind of conflict is this? Why it happened this way? Of course, kanang who started it na-determine naman nato na. Yes. But there are a lot of questions. Kanang explanations as to theologically or biblically kanang how it started, why it happened this way. So moring ang theology po niya gipresent sa atong author kanang gigamit niya nga parable nga which is very nice, no? Kaning Matthew 13:24 to
27. In fact, we can go also the preceding verses. Kay usay magod ang pangutana sa atong mga kaigsunan is nganong wala na lang gitanggal sa Ginoo ang evil Yes. para malimpyo na ba? Wala nang tayo problema. Wala na tayong problema. So, so the discussion would actually revolve around that kind of question. Now, gi-attempt sa atong author nga ma-address na siyang question. Ang iyang gigamit, kining parable sa, the parable which is actually found in Matthew 13:24 to 27. So, can you please elaborate more on this, Pastor Elvin? Nga, nindot ni siya no, nga parable tungod kay dunay usa ka mag-uumak, unya sa dihang nananom siya, mga certified seeds gyud to, mga maayog gyud. Maayog gyud. Nga expected to siya nga pagtubo niya katurag yung certified seeds mo'y manurok. But later on, naay nagsagol. Diskubrihan nila kanong na may humay-humay o sa to pa na may humay-humay nga good seeds man to ang sabwag or gitanom. Pero atong nahibalaan sa parable nga sa dihang nitalikod ang owner niya ang magbalantay pod wa siguro nakatulog pod siguro ang usa ang iyang kaaway nagsabwag didto og mga sagbot no. So ang resulta nagdungan og turok ang good seeds og ang bad seeds. So imo karon makita nga ang mga sulugoon nag-question na, sir, ngano maning naaman ni? Nya ilapag yung suggestion nga, sir, ato na lang ning ibton. Pero the advice sa tagiya nga dili lang. Paabuton lang yun nga maani. Kay kung ibto nimo tong maapil tong good seed. So this is in a way God how address sa issues sa kalibutan nato nga nagdungan og turok ang dautan og ang matarong. And the same is true sa sulod sa iglesia. The same is true sa sulod sa iglesia nga sa atong church. Kay ngunta nga na mga maayog kinaiya, naapoy mga bati kayo og kinaiya. And we don't know. Basi og plano na sa kaway nga butangan diha og mga bati iglesia o mga kinaiya aron nga mabungkag ang iglesia. That is something also for us to consider, brothers and sisters. Ingon din sa itong lesson ako lang basahon in connection sa imong gi-explain, no? Klaro kay according to the parable, God will finally put an end to evil. So, meaning to say, dili po ta angay mabalakab in the midst sa mga pangitabo karon. Kay maabot yun ang panahon nga matanggal ra gyud sila. Pero dili lang siguro sa karon. When we say tanggal kanag yung obliterate gyud ba? Absolute obliteration of the presence of evil, no? But ingon din sa tong lesson, uprooting it prematurely would result in irreversible collateral damage that harms the good. Yeah. That's so, I really appreciate mo gina akong naganan sa itong author kay na siya way of kanang explaining things in a very straightforward way. So, ang saan nga klase nga kwan, Pastor, kanang irreversible collateral damage? Kaniba does this refer to the consequence atong free choice, atong free will kung atong ipagaymoon ang collateral damage ba ani magawas nga murag gipugos sa Ginoo ba? Yes. So kung magawas na siya nga issue, mas dako na inon ang damage kay ma-justify na inon ang kitinguha sa atong kaaway. Do you think so? Yeah. Actually atoning in the counseling point of view, kini siya ako nakita nga ang landowner nga nag-advise nga dili aproton sa atong mga sagbot. Ug imong tan-awon a very good conflict management. Ug imong tan-awon kay nasayod siya nga kung ibto na nimo siya maapil in tong possible nakahimo nako-experience ako ana Pastor Elvin. Yaha mga ginikanan. Yaha mga relatives, mga amigo niya. Katulad siya problema nga nakasala pero imo siyang kanabang mura og waymir si bitaw nga kaluoy nga pagdisiplina. So that would result. I remember, Pastor Pidok, na ako'y senior pastor kaniadto. Dili siya theologian, pero because of experience from the publishing ministry, maayo kayo gihimo siya nga pastor niya
nahimo ko niyang junior pastor. Okay. Ya, lagi kay nagunahuna man ko nga theologian ko. Nya siya dili theologian, so nagunahuna ko nga Mas maayo ka? Mas maayo ko siya. Nabitaw sa na to gunahuna. Tawhanon. So report ang mga kaigsonan nga pastor na may problema sa church. Dugan na namo ni gisulti sa mo ang district pastor pero wa man yun natagda. So ako po mura og nagtuo nga murag bright kayo. So siguro sige lang sultian ko sa pastor nganong wa niya tagda. So gistoryahan ako siya. Pag-istorya niya sa kuha, ingon siya nako, pastor, kung imo nang tagdon, mabungkag ang iglesia. Mas dako pang damage kaysa Tama, no? imo na lang na siyang pasagdahan kay dili ra mabungkag unya mga pamilya ra ni sila. So hilumi na lang na pastor, anyway tabi-tabi ra na siya. I listen to my supervisor. So namina ko siya, wala na bungkag. But somehow, the new pastor came, niya resibo po kayo, so gidili ang problema, divided ang iglesia. So akong asa akong pamulandong, that was really a good counsel sa akong senior nga pastor. So That's wisdom. yeah, ang wisdom ya, di ba na ni mo makuha sa classroom lang. So by experience. So to me, as I look at it, that's a good illustration. this is how the author and how our This is a very nice statement. No? Yeah, ato nakita how they deal with the situation in the right situation. Okay, so wala tayo nga panahon mga kaigsunan kay napay mosunod ani no. Yes. Kaya we still continue to cover sa kaning dako natong event din sa Mountain View College mo ang SSD Wide Campering atong ginahimo for this whole week. But anyway, we'll continue discussing this karong mulo abot nga Wednesday ug napatay Friday night mga kaigsunan. So thank you very much. So keep watching dinhi sa Hope Channel South Philippines sa alang sa mga dugang pa nga mga nindot kayo nga mga mga pag-broadcast sa mga panghitabo dinhi sa right here at the heart of Mountain View College, Valencia, Bukidnon. So atong idoko atong mga ulo samtang kita magapo. Heavenly Father, we thank you so much for bringing us together to this wonderful place. Here we are dealing with another challenging topic. I know how difficult this topic for us, but we are always thankful to you because you always lead us to the right path and consequently finding ourselves to a greater light, which is you. Bless each of our viewer and each of our listener who are watching and listening right now. May your blessings of understanding and wisdom, protection, and good health may be theirs now and henceforth. Bless the big gathering that is ongoing here at Mountain View College. Thank you for the services of MVC Media Center, and thank you also for Hope Channel South Philippines for their giving their time and their talent for the progress of the gospel. May your presence be felt by each one of us tonight through this discussion. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.